Analyzing our publications under the okay, sir? Sir, ganito. Let us follow the Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from? Okay. So we need to know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing our Wala sa president. pig ko yun, ma'am. Sa ganun din natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Kung sino Tang po ina may ka. secret, The hard pakisagot way. po kami. Alam mo, ginawa niya sila, alam niya nga, yung pamilya niya, yung safety na, pwede tayo mag-alam siya ng war on drugs. Kailan tayo ipilos? Ha? Kailan? War on drugs, na parang mag-isip ang anak mo, asawa mo, habang naglalasag sa kalye. Kailan ba naman due process? Bakit ang kaya mo sa tatatat kayo sumalo? Wala nagreklamo. Hayaan mo yung ibang country ang mag-ano. Mag-isip kung sana kayo mag-anak din kayo. May apo kayo, maging apo kayo. Diba? Sana o naman, mag-plan kayo ng ano, takot sa Diyos. Grabe na ang ginagawa ninyo. Kailan kayo, kailan, taxpayer ako. Ito ang gawain nyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Chief General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa Jargo lang. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedure process, here we are being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir. There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. For sure, siguro sila may sakit din na kagaya din nito na mataas yung sugar. Talagang sumipa yung sugar ng dating Pangulo. Parang wala lang sa kanila. Ganito ang naging trato nila sa dating Pangulo. Bakit hindi na lang unahin muna na dalhin sa ospital na may sapat na kagamitan ang dating Pangulo para matiyak kasi Pangulo pa rin yan ng ating bansa pero parang wala sa kanila. So parang ang nakikita din natin dito, Sir Jay, planadong-planado. Admar. Opo. Bakit
bakit pinapayagan ng Armed Forces of the Philippines, especially Philippine Air Force, na sumama yung mga opisyal nila na private airplane, hindi Air Force plane? Questionable lahat eh. Di ba? Unless talagang there is a, anong tawag niyan? Talagang bahagi sila ng isang grand design, no? To eliminate the former president from the face of the Republic of the Philippines, if not from the earth. Opo. Kasi, ako hindi ako magtataka kung sinakyan niya C-130 o Air Force jet, no? Or a, anong tawag nito? Or a commercial jet, no? Na duly authorized yung kanilang travel order. Kasi yun ang mga susunod na akbang dyan eh. Sino nag-authorize niyan? Diba? Sino nag-order? Yung bang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines? Yung bang Commanding General ng Philippine Air Force? Sino? Yung bang Executive Secretary? Who else, no, ordered that? Because itong mga medical team ng Air Force, hindi naman sasakayan ng walang order. Kung sakaling totoo yun, MJ, no? I hope not, no? Opo, basahin ko lang din yung ilan pa sa mga komento ng iba't ibang mga grupo, Sir Jay, no? Katulad po nitong United Moro and Indigenous Peoples Movement, a call for justice and fairness from the United Moro and Indigenous People Movement. Today, March 11, 2025, marks a dark chapter in our nation's history. The illegal arrest of former President Rodrigo Duterte at NAIA is not just an attack of one man. It is an attack on democracy, justice, and the fundamental rights of every Filipino. The United Moro and Indigenous People Movement has long called for a peaceful and fair election, but what we witness today is the blatant misuse of power. Is this the kind of government we now have? One where the law bends for the powerful and the rights of individuals are trampled upon. Where is justice? Where is the love of our country? Former President Duterte may stand as an opposition, but respect and due process should never be disregarded. No Filipino, no leader who has served this nation deserves to be treated unjustly. The rule of law should serve the people, not the greed of those in power. We, the Moro Indigenous people, stand firm in our call for a just and fair government. We condemn this abuse of authority, this political persecution disguised as legal action. We demand transparency, accountability, and the return of dignity in governance. To the PNP and those in power, remember the hands that once lifted you, the leadership that once stood for your welfare. Do not be blind by the consequences of injustice. Serve the nation with dignity, not as tools for the hunger of those who seek absolute control. We call on every Filipino, regardless of tribe, faith, or political belief, to open their eyes. This is no longer just about one man. This is about the future of our democracy. Let justice prevail, let fairness rule, let the Philippines rise above tyranny. Sir Jay. Tama yung last word tyranny, no? Yun ang kinalalabasan nito eh. Anong tawag niyan? And it is very talagang ako ayaw ko mag-isip ng masama. Pero mukha talagang sinasadyaan lahat ng ito because the mere fact that the duly elected president, si Mr. Marcos, has kept silent over the last several hours, no? Mula alas 10 ng umaga o magmula alas 8 ng umaga hanggang ngayon, wala ni isang statement galing sa kanya. You know, when you are a president of a country and your sovereignty is being trampled upon,
kung matino ka, kung hindi ka bangag na presidente, ay hindi mo hahayaan yan. No? Si Mr. Marbil, na-extend na lang yan. Dapat civilian na siya. Magiging civilian ka rin, Mr. Marbil. Mr. Torre, magiging civilian ka rin. No? I just hope you can live with your yung mga pinagawa ninyo. Hindi po ito ang unang pagkakataon na sobrang pagmamalabis ninyo sa kapwa ninyo. No? Saksi ang buong bansa, ang buong mundo sa ginawa niyong kalapastanganan dito sa Davao City ng ilang beses. Ngayon, inuulit na naman ninyo reprise, no? Anong tawag nito? Including, alam mo, yung mga fighter ng human rights ng mga, wala, puro tameme lahat. Kung gaano ka galing noong congressman pa si Boying Remulla na pinaglalaban sa karapatan ng mga Pilipino, ngayon wala kang narinig sa kanya, no? Even the immediate boss of Marbil and Torre, si Governor John Vic Remulla, wala akong narinig sa kanya maghapon eh. No, siya kasi ang immediate na pinuno ng ng PNP, and even Executive Secretary Lucas Bersamin na nasa ilalim niya sa ilalim ng Office of the President, yung Presidential Transnational Crime Office, no? I don't know. Nangihina ako, pero at the same time, anong tawag nito? Diring-diri ako sa pakiramdam habang pinapakinggan ko yung mga nangyayari dyan sa may Bilyang Air Base, no? I hope it is not true na talagang napuwersa na siya na isakay dyan sa Learjet na yan na para dalhin sa Hague, no? Sa the Netherlands. Opo. I just hope they can live with their conscience, no? At ewan ko kung makakatulog pa silang mahimbing after this incident. Itong mga personality na involved dyan sa illegal abduction and arrest of former President Duterte. Opo. Nakikita niyo po ba, Sir Jay, na parang minamadali nila itong proseso? For sure, alam nila na mayroong pag-question dito ang Supreme Court. Maraming nagtatanong at kumu-question doon sa naging proseso. Pero ito nga sa mga impormasyon na natatanggap po natin, though hindi pa ito verified, pero ang sinasabi, napilit siyang isinasakay or isasakay na siya sa eroplano at sinasabing itong eroplano daw na ito ay papunta na sa the Netherlands. Parang hindi ba sila pwedeng makaantay sa kung ano pang tamang proseso para magkaroon ng kaliwanagan? At dahil pinagkakaitan nila, maging yung milyon-milyong mga Pilipinong sumusuporta at naniwala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo kung they just go by the process, palagay natin liliti mo yung warrant of arrest. Yun na lang human, under the Geneva Convention, no? Human rights. Alam nila may sakit. Ano ba naman yun? Dalhin muna sa ospital, ipacheck ng mabuti bago isakay. Kasi, alam mo, pag may medical condition, sa ilalim ng mga lituntunin ng paglipad ng mga aeroplano, hindi dapat nililipad yung pasyente. I can say that with conviction. Kasi nung ako ay inerli papuntang Manila dahil ako'y yung aking oxygen count noon nasa 26 na lang. Ayaw pumayag ng piloto na isakay ako. Kasi nga, may medical condition. No? It was only when the government interceded on my behalf na talagang napilitan yung piloto at nilagyan ako ng oxygen, no? Ito pa kaya na dating presidente. At saka ang layo ng biyahe, ha? That's a total of 17 hours doon sa mga hindi pa nakakabiyahe ng Manila to the Netherlands, no? Mga 17 oras yan
Pwera pa yung mga layover at saka pag-refuel, Admar. Mahabang biyahe yan. Kung hindi ako nagkakamali. Yung flying time lang yan, yung 17 hours. Learjet lang yan. Maraming stopover yan. Maraming refuel kasi maliit na aeroplano yan eh. Katulad lang yan ng mga aeroplano ginagamit ng mga negosyante at mga politikong kawatan, no, sa gobyerno. Oh. So, it's a very risky flight, no? Although ako, matagal akong sumasakay ng Learjet nung ako nagtatrabaho pa sa malalaking kumpanya, no? Masarap, pero ano yan, mahabang biyahe. In fact, sa totoo lang, noong nagtatrabaho pa ako sa Antlo ko, sa Florendo Group of Companies, we seldom use the Learjet sa biyahe namin Manila to London para mag-check sa Riviera Sugar Refinery. We take the commercial flight, yung mga KLM at iba pang aeroplano kasi nga napakalayo. So, ikalawa, wala pa nga tayong complete background na kanino yung Learjet na yan eh. Yung kinuha nilang Learjet, sabi pagsasakyan sa kanya eh. Is that a real commissioned or rented Learjet by the International Criminal Court? Or is it a Learjet provided by the Mary Marcos government to bring Mr. Duterte to The Hague? No? Kailangan makuha natin yung mga tail niyan eh, yung mga registry ng aeroplano yan para ma-ascertain natin kung kanino yung aeroplano yan.